Ayan po, hello po sa inyong lahat at welcome sa ating channel at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pats Press TV. Kaya yan po, bago po natin ituloy ang video ay mag-intro po muna tayo. Heto po ating pong natatandaan kung paano po pinaiikot ni Jam Magno ang ulo ng Pilipino na kesyo may 600 billion na pondo ang PhilHealth. Maniniwala po ba kayo doon? Kaya wag daw tayong babahala dahil hindi naman daw magsasara ang PhilHealth. Doon pa lang, exaggerated na ang pinagsasabi ni Jam Magno. Dahil paano ba naman magsasara ang PhilHealth, di ba? Heto yung tipong kumakausap siya sa harap ng tao na puro bobo at tanga lang ang kaharap niya. Kaya dapat hindi siya dapat paniwalaan dahil hindi niya sinabi na ang totoong layunin kung saan mapupunta ang subsidy ng PhilHealth. Kasi tuloy-tuloy ang implementasyon ng pagbibigay ng subsidy ng gobyerno ng PhilHealth na kaya lang lumiliko ang subsidy papunta sa ibang allocation, sa ibang government agency. Kaya dito po sa video ito ay malilinawan po tayo kung paano ipaliwanag ni Madam Cielo Magno ang katotohanan. Kaya ito po, panoorin po natin ang video ito. Magandang umaga, DJ Chacha. Magandang umaga po, Manong Ted. Good morning. Good morning po, Ma'am Shelo. Ma'am, ano po itong laman ng inyong petisyon laban po sa mga miyembro po ng BICAM Committee? Opo, sinulatan po natin yung miyembro ng BICAM Committee para sabihin na i-restore nila yung budget ng PhilHealth. Kasi po, naaayon sa batas natin sa sin tax law na dapat kalahati 80% nung kalahati ng mga taxes na kinukolekta natin mula sa tobacco at sugary beverages, dapat po yan ay naka-earmark sa PhilHealth. Pero ang nangyayari po ngayon ay patuloy na lumiliit yung budget na ina-allocate sa PhilHealth at kung makikita niyo po dun sa binahagi kong graph sa inyo, instead na nailalagay po yung budget na yan sa PhilHealth, yan po ay nililipat sa MAIC. Naniniwala po tayo na illegal yung ginagawa ng BICAM dahil ito po at ng Kongreso in general. Dahil malinaw po sa batas natin kung magkano ba dapat yung inilalaan na budget sa PhilHealth. Ngunit ito ay patuloy na pinaliliit beginning 2023. Kaya yun po yung sunlatan natin yung miyembro ng BICAM requesting na i-restore nila ito dahil kung hindi nila ito i-restore ay mapipilitan po tayong mag-petition ulit sa Supreme Court para busisiin at hilingin sa Supreme Court na i-restore ang budget ng PhilHealth. Ayan, gagawa-gawa kayo ng kalukuhan. Nililihim nyo pa na pag-usapan ito sa BICAM. Dapat tinetelevise to o pinapakita ninyo sa buong bayan. Isinasa publiko ninyo dapat yan. Yan ang matindi dyan. Supreme Court na ang kalaban nyo. Talagang dapat dito ay magawa ng Supreme Court ng paraan to. Talagang pera ng bayan to. Pera ng bayan ang mawawaldas dito. Grabe. Lumiliko yung subsidy kung saan mapupunta. Oo, ayun nabanggit nyo na nga po, meron kayong graph na pinadala dito. Sinasabi ninyo, nagsimula po yung pagbaba ng pondo ng PhilHealth noong 2023 pa? Yes. Kasi kung titingnan niyo po yung graph na yan, yung orange na graph, yan po yung inilalaan na budget sa PhilHealth. Dapat kasama yung kulay gray. So halimbawa nung 2023, dapat batay do sa computation kung magkano yung sin tax na nakolekta natin, dapat ang nakalaan sa PhilHealth ay 83.9 billion. Pero ang binigay lamang ay 79 billion. Nung 20 malinaw po. Malinaw sa tubig ng mineral kung paano nila kinukurap ang pera ng bayan, ang pera dyan sa PhilHealth. Napaka-importante po na ang mga pasyente natin ay bibigyan ng tamang benepisyo. Dahil unang-una, ang dami nating mahihirap dito sa ating bayan. Ano na nangyayari? Ang laki-laki ng babayaran nila.
lalo silang ma-high blood at magkakasakit yan pag nalaman nila at nakita nila yung babayaran nila ay napakalaki. Ganyan po kagarapalan ang ginagawa ng mga gobyerno sa atin, lalong-lalo na dyan sa Senado at sa Kongreso. 2024 po, dapat ang nakalaan sa PhilHealth ay 79 billion. Ito po ay ibinaba to 40 billion. So, binawasan pa ng 40 billion. Maliban pa to doon sa 90 billion na kinukuha nila ngayon. Ngayon po sa kasalukuyan, ang computation natin ay dapat ang ibigay sa PhilHealth ay 69.81 billion. Pero yung lumalabas po na proposal sa Senado ay around 47 billion lamang. Ang argument po natin dito ay kung hindi ibibigay, kung magkano yung dapat na inalalaan sa PhilHealth, ang indirect contributors po natin na dapat sinasubsidize ng gobyerno ay 25 million. Nangangahulugan po niya na yung burden ng pagpopondo ng gastusing pangkalusugan ng mga naka-enroll sa PhilHealth, which is tayong lahat, including mga indirect contributors, ang burden po niyan ay napupunta dun sa mga taong nagbabayad ng premium, yung mga ordinaryong manggagawa. Dahil binabawasan ng gobyerno yung kanilang subsidy. Ayun, talagang binabawasan ng gobyerno. Ang hirap niyan, ang laki-laki ng binabawas, ang lit-lit ng sinasahod. Kumbaga hindi pa nila natatanggap yung payslip nila. Kaltas na ng PhilHealth, di ba? Para sa indirect contributors. So tinututulan po natin yan dahil malinaw na may obligasyon ang pamahalaan natin na tustusan ang premium ng mga indirect contributors po natin. Oo, kumbaga taong bayan ulit ang magsusolder nung kinuha po nila na that original na pondo para sa PhilHealth. May nabanggit po kayo kanina, inilipat sa AIX yung pong pondo na kinuha dito sa PhilHealth? Nililipat po nila sa iba't ibang mga items, lalong-lalo na po sa MAIP. Ito yung medical assistance for indigent patients. Kung titingnan nyo din po dun sa graph natin, yung MAIP, ito po yung mga hinihinga natin na guarantee letter sa mga politiko. Bago Yan. Alam nyo na. Di ba? Yan yung maik na kumbaga magkakaroon ka ng utang na loob sa isang politiko. Lalapit ka. Ngayon, kumbaga eto. Eto yung nagbigay sa akin politiko. Eto yung iboboto ko. Yan yung politics na talagang napakahirap intindihin kung bakit dinadaan nila dyan. Gawa ng kailangan ng boto ng mga tao. magkaroon ng health assistance para sa mga pasyenteng magkakasakit. So, titingnan niyo po yung graph. Yan po yung kulay blue na graph. Beginning 2019 po, may MAIP. Palaki po yan ng palaki. Ang nakakalungkot, simula 2024, mas malaki na ang MAIP kaysa sa PhilHealth. Yan po ay tinututulan natin dahil ang MAIP po ay nagpo-promote ng patronage politics. Biruin nyo, kailangan Ayan yung sinasabi natin na talagang napakalaking utang na loob natin sa politiko. Talagang luluhod tayo. Magpamakaawa tayo. Di ba? nating magmakaawa sa mga politiko bago tayo magkaroon ng assistance sa pangkalusugan. Kung inaayos ng gobyerno ang PhilHealth, mas madali po kasi yung funding natin kapag tayo ay nagkakasakit. Dahil ibig sabihin, pag na-hospital tayo, automatic binabawas na yung kung magkano yung i-cover ng PhilHealth. Kapag sa MAIP, kailangan mo pa maghanap ng politiko na lalapitan, susulatan, at itong politiko na ito ay kailangan magbigay ng guarantee letter bago ka magkaroon ng health assistance. Katakot-takot na paghihirap at pawis mo muna bago mo mahingi ang pambabayad mo sa ospital. Pinapaikot-ikot talaga tayo. Talagang gusto tayong pahirapan. Gusto tayong pumila ng mahaba. Talagang parang vote buying na rin ang dating nito. Nakakalungkot po na mas pina-prioritize pa ng gobyerno yung mga ganitong programa na magpo-promote ng patronage politics kaysa ayusin yung mga sistema natin katulad ng PhilHealth na mas magpapadali sana sa buhay ng mga kababayan natin. Ma'am, ang inyo pong binabanggit nga na isa sa mga source ng pondo ay ito pong sin taxes. Ano po, Ma'am Shielo, di po ba? Yes po. Opo. So, ma'am, sa inyo bang mga pag-aaral ngayon, yung pong kabuuan ng sin taxes, meron pa bang ibang pinaglalaanan sila maliban sa PhilHealth at ito pong MAIF, ito, Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients? So instead po na ilagay yan sa PhilHealth,
ay inilalaan sa ibang programa katulad ng MAIT. Kaya po, tinututulan natin yan Okay. dahil malinaw sa batas Mm-mm. na nakalagay na dapat sa PhilHealth yan nilalagay. Okay, sige po. Kasi akala ko baka naman kagaya po nito ngayon, di ba? Yung pondo ng PhilHealth na inyong kine-question, inilagay po yata sa mga proyekto ng mga congressman sa mga distrito, no? Opo. Anyway, Nako, sige. iba pa po yan. Yan yung Memorandum of Agreement na pinirmahan naman sa pagitan ng PhilHealth Mm-mm. at Tingog Party List na kung saan ay gustong gamitin yung pondo ng PhilHealth para magkaroon ng mga health infrastructure program daw sa local government pero kailangan dumaan muna sa endorsement ng Tingog Party List. So again, Ayan po yung sinasabi ni Miss Jam Magno na hindi niya maipaliwanag kung saan napupunta ang subsidy. Yan po ang gusto niyang pinagsasabi niya, hindi niya maipaliwanag. Ito na po yun. patronage politics na naman, ginagamit yung pera ng bayan para sa patronage politics na hindi naman dapat kailangan. So, yung po ma'am na agreement na ito ng Tingog Party List, ano po, at ng PhilHealth, meron ba ho kayong balak na gawing legal dito na pag-question sa ika po ninyo ay hindi naman dapat ginagawa mismo at dapat hindi pumapayag ang PhilHealth Board doon po sa ganun pong gawi? Yes po, pinag-aaralan din po natin yung legal na aksyon tungkol dyan sa MOA na pinirmahan ng Tingog Party List at PhilHealth. Dahil naniniwala tayo na unang-una hindi dapat ginagamit yung pondo ng PhilHealth para magpondo ng mga infrastructure project. Ang PhilHealth po ay specifically para sa mga individual na paggastusin pag nagkakasakit. At naniniwala din po tayo na dapat may objective at klarong sukatan kung sino nga ba yung mga LGUs na nangangailangan ng health infrastructure program na dapat ay ginagawa ng Department of Health. Wala pong puwang sa kahit kaninong political party ang ganyang trabaho ng gobyerno. At malinaw. Tingnan nyo kung anong pinaggagawa ng pinagsasabi ni Jam Magno. Unang-una na wala naman direktang relasyon sa kalusugan. Di ba? Na malinaw po, patronage politics yan na dapat ay tinututulan natin. Kaya pinag-aaralan din po kung ano yung legal na aksyon na maaari natin gawin para pigilan yung pang-aabuso ng pondo ng PhilHealth at yung pondo ng bayan. Okay, sige po. So ma'am, para lang mas maintindihan po nating lahat itong inyong ipinaglalaban na issue. Kasi po ngayon, kung tinanggalan mo ng subsidiya ang PhilHealth na nanggagaling naman sa taxes na talagang nakalaan para sa kalusugan ng ating mga kababayan, ang mag-aabono doon sa contribution ng mga indirect members, yung mga mahihirap, tayong direct member contributors. Ganun po yun, ma'am, di po ba? Tama po yan. Tama po yung sinabi niya, Manong Ted. Ayun, yun ho ang ito ho ang kahulugan nitong pinaglalaban nila. Ma'am, sumulat na po kayo kay Senator Grace po, bilang kinatawan ng Senado sa BICAM. May sagot na ho ba sila sa inyo? Wala pa po kaming natatanggap na sagot kaya binabantayan po natin itong BICAM process at tinitingnan ko ano yung mangyayari dito sa budget ng PhilHealth. Dahil kung hindi po ma-restore itong budget na to, katulad po na binanggit ko, ay mapipilitan po tayong mag-file ng case sa Supreme Court. Opo, meron hong silang press release ito hong BICAM, ang kanilang mga pinuno, na sila po'y magsasapubliko sa kanila po daw sesyon. Ano hong inyong take doon, ma'am? Ano yung reaction doon? Opo, welcome move po yan, na dahil matagal na natin pinapanawagan na talagang dapat ay gawing public ang BICAM session nitong budget. Para natutuwa po tayo dyan. Sana po gawin nilang tuloy-tuloy, hindi lamang dito sa budget, kung hindi sa lahat ng mga proposed law na ginagawa nila. Dapat ay gawing practice na bukas sa taong bayan yung mga deliberation ng bicameral conference ng House at Senado. Okay, sige po. So kami makikipag-ugnayan ulit sa inyo, Ma'am Cielo, dito po sa development po na napaka-importanteng isyong ito. And thank you for again taking the cudgels sa mga miyembro po ng PhilHealth at sa ating pong mga kababayan na talaga ho namang ang problema nga po ay aksyon ng gobyerno sa problema pangkalusugan. Madam Chair, Ma'am Cielo. Opo, salamat po, Manong Ted, at maraming salamat po sa suporta sa advokasya natin na to. Opo, thank you. Si Ma'am Cielo Magno po, ang isa nga sa mga petition. Hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.